Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jerry from First One Education. Nandito na naman po, binisita na naman po tayo rito ni Bisdak at makapagbibigay na naman po tayo ng updates po ng tungkol dito sa Australia. Pero bago yun, kasi medyo matagal-tagal po siyang hindi namasyal dito eh. Tagal na hindi namasyal eh. At gusto ko nga po palang ipaalam sa inyo na si Bisdak po ay kasalukuyang kumukuha po ng migration law at in the future maging registered migration agent din po siya. Okay, at kumusta ba yun? Ano bang pag-aaral natin nga? Okay naman Kuya Jerry. Medyo challenging mga kabisdak yung pag-aaral na migration law kasi hindi siya madali. So minsan naisip ko, ba't ko pa pinasok itong probleman to? Pero every time na I look at the other side, yung opportunity na pwedeng ibigay sa akin, mas nangingibabaw na kailangan ko siyang tapusin na mas better para sa akin. Well, maganda kasi na maging RMA ka, dahil kasi mas makapagbibigay ka ng magandang tulong doon sa mga taga-subaybay ng iyong vlog. Mas ma-explain mo kasi na tungkol sa migration dahil ikaw ay allowed. Dahil kapag ikaw ay naging RMA, pagpatuloy na, kayang-kaya mo naman. Alam problema to. Salamat kay Jerry. Salamat, thank you. Kumusta naman yung mga fishing natin? Yun mga Bisdak, no? So lately, kung napapansin niyo yung mga latest vlog episode ko about fishing kasi nag-enjoy ako at marami ako naging kaibigan doon sa Central Coast. Okay, ang daming isda. Bonito tuna. So, in-invite ko si Jerry na sumama sa akin next time. Minsan, sasama ako. Oo. Ikaw pa, Jerry. Ihaw tayo ron. Kumusta? Anong balita? Ayos naman in terms sa mga kliyente, ayos naman at patuloy pa rin naman na maraming nagpupunta rito sa opisina, ganun din naman sa offshore. Ang kasalukuyan lang ngayon, medyo talagang masyadong maraming inquiries dahil nga sa mga pagbabagong nangyayari ngayon. Ang dami talaga ng mga changes. At talagang siyempre medyo apektado talaga ang mga bagong aplikante ngayon ng sa international student, ng student visa. Yes. Nakita ko nga Jerry, nababasa ko sa online, social media, mga changes katulad ng risk assessment level, requirements ng GTE, financial support. So maganda mga kabisdak, no? So isa yan sa reason kung bakit andito ako ngayon mga kabisdak kasi ang daming nagme-message sa akin na hindi ko na-replyan kasi to be honest, ina-avoid ko din mga kabisdak magbigay ng advice, no? So, we're hoping na ma-clear lahat dito ni Jerry kasi sila yung expert. Sige. At anong gusto mong ipaliwanag natin sa kanila? So, ano yung isa or mga pagbabago sa student visa application? Okay, ang pinaka-latest ngayon na talagang apektado talaga mga student visa holder, yung pagkakabagsak ng Pilipinas from level 2 na risk leveling ngayon ay naging level 3. Ang ibig sabihin nito, kapag ka level 3 ang isang bansa, kinakailangan pong at in-enroll natin sa isang level 2 o level 3 na colleges or university, kailangan pong mag-provide na sila ng financial evidences o yung mas kilala sa Shomani at saka po yung English proficiency na it's either IELTS po or PTE. Okay. Kapag ang vocational course, kailangan natin at least 51 sa PTE at ito ay equivalent sa 6 naman ng IELTS. Okay. Sa amount naman ng Shomani, nagre-range po ito ng at least 40,000 Australian dollars hanggang sa abutin po ito ng malaki. Mga around 60,000-65,000 Australian dollars. Depende doon sa ano ba itong mga applicant. Kasama ba nila yung pamilya na nila? O couple lang ba sila? O nag-iisa lang sila? So, depende doon yung magiging computation ng financial evidences o ng Shomani. So, i-summarize lang natin, balik tayo Jerry. So, ano ulit yung diferensya ng level 2 tsaka level 3? Yes, ng bansa. Okay. Shomani? Yes, Shomani at saka yung English proficiency or yung IELTS o PTE. Required na yun. Required na yun. Yes. So, tatanungin ko si Jerry Masa yung mga basic na questions na kung ano yung siguro naisip nyo kasi matagal na akong nag-apply ng student visa. Nung nag-apply kasi nung student visa kami mga kabisdak, year 2016 sa Singapore, DIY kami, naalala ko na nag-Shomani kami, nag-IELTS English exam din. So, pagbabago pa to or bakit
Bakit dati kailangan kami namin mag-Shumani? So anong kaibahan nun? Okay, kasi noon wala namang risk leveling pa eh. So, nasa discretion ito noon ng ano ba yung in-enroll mo. Kung higher education ito, kailangan talaga ng show money. Okay. Okay, nire-require ka talaga nila. O ngayon, sa English proficiency, sa higher education, anumang level ka, talagang kakailanganin nila yun. Okay, natatandaan ko noon, ang in-enroll yata ninyo is Masters. Masters. So, talagang kahit na kasalukuyan, kahit nung ang bansa natin is nasa level 2, okay, i-require ka talaga ng isang university dahil masteral ito. I-require ka talaga ng show money o kaya ay ng English proficiency. Oo. So, itong risk leveling criteria or mga thresholds, bali, anong year to kung matatandaan mo pa ka, Jerry? Siguro nag-start ito 2017 eh. 2017, 2018. Eh, nung ikaw, nung panahon na yun na nagkakausap tayo, nag-inquire ka nun through phone, di pa tayo magkakilala nun, siguro 2017, 2018. Mga ganun eh, no? Nung nag-apply, yung pinakaunang visa namin, student visa sa Singapore, nung nag-DIY lang kami, hindi kami nag-agent, yun, nag-show money kami, nag-English exam. So ngayon, unfortunately, assessment level 3. 3 tayo ngayon, o kaya required siya. Unless na makakita tayo ng eskwelahan na level 1, sa onshore ito, onshore application. Kita tayo ng isang ng school na risk level ay level 1. Kaya kahit tayo ay nasa level 3, hindi kasama sa requirement ang show money at IELTS or PTE. Ang difference lang dito ay ang mga unang-una limited ang mga level 1 na colleges. Okay. Pangalawa, limited din itong mga level 1 na to, limited din ang kanilang mga courses. Karamihan sa mga courses na to ay mga business courses. Business courses. Kaya yung mga gustong course na may pathway, hindi natin agad-agad makikita ito sa mga level 1 na eskwelahan. Nasa level 2 sila at level 3 na mga eskwelahan. So, ang ibig sabihin, mas magandang nakaredy na tayo palagi sa show money at IELTS or PTE. Ngayon, kailan nangyayari itong risk leveling na to? Every 6 months yan. Nagbabago yan. Kung ngayon April, so ang ibig sabihin, ang susunod na changes ay sa October. So hindi natin alam kung tayo ba ay level 3 pa rin or magiging level 2. Babalik. Yes. So hopefully sana ganon. So hopefully babalik tayo sa level 2 mga kabisa kasi malaking tulong nun. So in terms of, kasi required na pala yung English exam mga kabisa, IELTS, PT, ano yung score na kailangan ma-achieve? Sa PTE, kung vocational course, at least 51 tayo sa PTE at 6 po ito naman sa IELTS. Ngayon, sa higher education naman, well, depende na kung ano yung course na kinukuha mo at ito ba ay bachelor or masteral, doon magdidepende ngayon. Pero kapag sa higher education, at least 6.5 sa IELTS. Alright, so thank you so much, Jerry, for clarifying, kasi ang dami din nagme-message mga kabisdak sa Facebook page ko, sa YouTube channel. Isa pala sa changes, Kuya Jerry, na gusto ko talaga i-clarify, kahit ako personally, kasi di ba nag-aaral ako mga kabisdak, na-discuss to sa klase namin, yung yung tawag nun, yung Genuine Student Assessment. Yes, yung GTE, pinalitan na ng GST. Yung GS. Genuine statement yan. Genuine statement. So, paki-clarify ka, Jerry, kung ano yung... Ganito. Nung sa dati, yung GTE natin, yung Genuine Temporary Entrant, halos, sa totoo lang, alam nyo, hindi naman ganun kalaki yung naging pagbabago Ito ay nadagdagan lang siya, Ine-explain mo pa rin yung genuine intention. Kung ikaw nga ba ang purpose mo ay mag-estudyante sa Australia. So, pinapaliwanag mo pa rin bakit mo napili itong eskwelahan na to, bakit mo napili si Australia, bakit mo ano ang benepisyo na ibibigay nito, ano ang iyong background sa Pilipinas na may babalikan ka pa ba, itong home ties mo, family ties or economic ties. Nadagdagan lang ang explanation doon pero halos parehas lang ang procedure. Yung ibinabalita po nila na yung plano nila noon na in-announce na ito ay may interview na. Well, so far wala pa naman pong ina-announce ang immigration na
ito ay magiging interview na. Okay, yung GST ay gagawing interview na. Di ko alam yung interview na. So, yes, iba kasi dating mga pag personal interview with immigration officer, parang sa US na, di ba? Pag nag-apply ka ng... iba. Medyo mabigat yun pagka talagang interview ang gagawin nila. So, wala pa yun. Wala pa naman ganon. Wala pang finality na ganon. Sa kasalukuyan, wala pang ganon na i-interviewin ang mga applicant lalo na sa offshore. No? Pero siyempre, laging nasa discretion ng case officer o ng immigration kung itong aplikante ay kinakailangan ba nilang i-invite for interview. Depende po rin palagi sa kanila yun. So parang yan yung kaibahan ngayon kaysa dati. Kasi dati walang possibility na tawagan sila. Yes. Or something. Hindi, kahit noon, correct ko lang, kahit noon, depende pa rin kay case officer. Kung itong aplikante sa tingin nila ay kailangan nilang ma-interview. Clarify. Pwede tawagan. Pwede nilang patawag yon. Pero sa totoo lang, sa tagal ko rito sa klase ng negosyo na to, wala pa naman po akong kliyente na in-invite for interview. Huwag naman sana. Ano po? Okay. Yes. So, gaano ka-importante, Kuya Jerry, na parang yung pagsagot nila sa genuine assessment ba yun? Na tama or... parang at least swak lang sa gustong marinig ng immigration officer. So, gaano ka bigat siya sa application ng estudyante? Okay. Pagka may interview ba, yun ba ibig mo sabihin? Interview or like sa overall application mo na, yung itong sinasabi mo dito sa genuine assessment mo, tama yung, hindi naman tama yung sagot, pero... Ano ba yung mas convincing? Convincing na terms, yung wordings, yung statement mo. So, gaano siya ka-importante? Sa totoo lang, mas maikli nga yung hinihingi nila ngayon na explanation. Oo, sa GS na written naman. Mas maikli. Okay, kaya lang mas nadagdagan yung mga kailangan mong ipaliwanag. Oo, dati sa GTE, at least mga 300 words. Oo. Ngayon, 150 150 lang? Yes, oo. So, more direct, no? Yes, mas madali. At saka, pangalawa, dito sa amin sa First One Education, hindi namin pinababayaan na ang aplikante ang siya lang mag-isang gagawa ng kanyang GTE or yung GS nga. Hanggat maaari nandyan kami sa tabi nila para ng noon or padalhan namin sila ng mga GTE questionnaire or yung GS questionnaire para na pagtutulungan namin mabuti kung paanong i-construct nila or gagawin yung letter na yon. Nice. So, yun yung kagandahan din mga kabisakin na Kuya Jerry. So, yung assessment niyo, Kuya Jerry, sa yung paggawa ng letter, part na yun ng application? Yes, part ng services namin yun na i-assist sila sa paggawa ng ganon. So itong mga Kuya Jerry, itong mga changes, yung genuine assessment, student assessment, yung itong risk level level 3. Ano yung epekto na to sa application na na-lodge na? May okay. Yung mga naka-lodge na. Na. Nung in-announce po na ang bansa natin ay nasa level 3 na, risk level 3 na, wala pong sinabi doon na pati ang mga dati nang naka-apply, naka-lodge na ang kanilang student visa at wala pang result, wala pong sinabi doon na pati sila ay maaapektuhan. Normally, kapag nag-announce ng ganyan, ang naapektuhan lang po is yung mga bagong aplikante. Okay. Pero, eto na naman po, ulitin ko, laging depende kay case officer o sa immigration kung i-require pa rin ba nila ang isang aplikante kahit na sila ay naka-lodge na 6 months ago pa. Okay, kung sila ba ay i-require pa rin itong IELTS o Show Money. Tandaan po ninyo, gusto ko lang i-clear ito. Bigyan ko kayo ng isang example. Ang NBI o police clearance o ang cedula o anumang mga dokumento na yan, hindi po kasama talaga yan sa requirement na application ng student visa. Okay. Pero, kapag kasi case officer, nagpadala sa'yo ng S56 at nire-require ka, sinabi sa'yo na kailangan mong mag-provide ng NBI clearance or ng police clearance ng galing ng Pilipinas. Kahit hindi kasama sa requirement, pag hiningi ng immigration na ng case officer, kailangan i-provide mo. Okay. Ganon din sa Show Money at IELTS or PTE, kahit po tayo ay nasa level 2. Okay? Alright. So, yun masak ko, napakagandang... I'm very glad na pumunta ako dito kasi ang dami palang changes. This lang yan, kailan yan na-take effect? This year? April 3, itong leveling natin. Tapos yung iba pa, unti-unti nilang ina-announce. Ini-implement. Okay.
Kuya Jerry, ito meron kang update. Meron akong narinig, yung kaibigan ko din sinabi kung pwede ko daw ibanggit sa'yo, yung parang may pagbabago sa, ano ba yun, yung graduate visa, yung sa edad. Okay. Yung sa edad ng graduate visa. In effect na ba yun? Okay. Sabi na 35 years old daw. Yes, oo. Ganito. Noong December, in-announce po na magkakaroon ng malaking pagbabago sa 2024. Kasama sa in-announce dyan na ang age limit kasi ng graduate visa ngayon is postgrad or graduate visa stream. Ang age limit po ay 50 years old. Sa kasalukuyan. Okay. So ngayon, in-announce nila noong December na maaaring baguhin nila o plano nilang baguhin ito from 50 years old gagawin ng 35 years old. Okay. Pero hanggang sa kasalukuyan po ay wala pang finality ito. Wala pang ina-announce na ito ay talagang i-implement nila. Wala pang ganon. Yeah. So okay. Once na ito ay in-announce nila at talagang ito ay patutupad nila, bibigyan natin agad sila ng update. Update na. So, I'm hoping, Kuya Jerry, na hindi mag-effect. Wag sana, no? Kaya lang siyempre, pag ito ay sinabatas nila or in-implement nila, kailangan sumunod lang tayo. Kailangan sumunod tayo. Kasi meron akong kaibigan, very close friend ko, accountant din, kakatapos student visa ngayon. So, magla-lodge siya ng graduate visa. So, pero parang sa June, siya eligible i-lodge. Sana nga. Okay, kasi hanggang before July yan, malalaman natin Ano na nga siya ngayon, 37 years old. So, lumampas. Lumampas. So, I'm hoping na hindi pa siya i-implement agad-agad in the next few months. Balik tayo sa kay Jerry, dun sa financial requirements, yung sa show money. Pwede mong i-explain kung anong klaseng financial evidence, bank statement, kung may relatives sila dito. Okay. Ang show money po or yung financial evidences ay pwede pong i-provide ng kamag-anak ng isang aplikante. When you say kamag-anak, gaano kalayo? Hindi kinakailangan. Huwag naman masyadong malayo. Pero ibig sabihin kahit ito ay second degree o third degree, pwede. Basta ang importante, may provide lang yung proof na ito ay kamag-anak niya. I see. Kailangan may provide niya yung proof na yun. So, hindi kinakailangang i-transfer sa account ng applicant yung pera. Pwedeng yung account na mismo nitong kamag-anak na magpo-provide nga ng show money para sa aplikante. Pwede yung ganon. I see. Pag sa offshore naman, sa Pinas, magkano ulit? 40? Sa offshore naman, depende kung ano yung course, kung higher education ba to, vocational. Pero ito ay at least po mga 1.5, 1.6, okay, depende yun. At kapag ka po Philippine account, hanggat maaari, alam ba, peso account, hanggat maaari po ay at least 3 months na bank statement. 3 months na. Okay, so ngayon, kapag ka naman po foreign account, let's say ang kamag-anak mo ay nasa US, nasa Australia, Canada, or Middle East, pwede ang bank certificate o yung pong proof of balance. Basta sa peso account, at least 3 months na bank statement. I see. Medyo mahigpit ang immigration kasi kapag ka po sa bangko sa Pilipinas. So dati ka Jerry, very interesting kasi dati pag hindi siya higher education, hindi to require. Yes. Yung sa level 2. Yes. So laking pagbabago. Yes. Noon nung panahon na level 2 tayo, yung mga kliyente namin sa vocational courses, bihirang-bihira ang i-require ng show money. Bihirang-bihira 'yon. So, I'm hoping na makabalik tayo sa level 2. What do you think, Jerry? Based sa tagal mo na dito sa industriya. Mahirap Alam mo, since noong 2017 siguro yun, 2018. Ngayon lang tayo nag-drop into level 3. Ngayon lang. So, mahirap mahirap magbigay ng prediction kung by October kasi lalabas uli yung another assessment, risk assessment nila So hindi natin talaga alam. Basta ang importante, mag-ready lang po tayo palagi. Total, ang show money naman ay pwedeng manggaling sa kamag-anak. Lista na natin sino itong mga kamag-anak na to na pwedeng makatulong sa atin pagdating po sa financial evidences. Total, hindi naman magagalaw yung pera ni kamag-anak dahil dokumento lang naman ang kailangan natin. Ang importante lang ay willing silang mag-provide ng mga dokumento na yon at willing talagang tulungan nila si kamag-anak. Na aplikante. Ito ka, Jerry, random questions in terms of working rights ng mga student visa dito, no matter kung anong higher education, vocational course, ano uli yung number of hours na limited sila magtrabaho dito? Okay.
Ang mga student visa holder po ay allowed lang magtrabaho ng 24 hours per week or yung 48 hours per fortnight. Okay. Oho. Kapag ka po ang student visa holder ay master lang kinukuha, ang kanya pong dependent ay unlimited ang work rights. Yes. Kasi di ba last year ba yun na unlimited lahat no matter kung ano yung Kasi nung panahon ng pandemic yun. ng pandemic. Nung panahon ng pandemic yun. Special yun. Special na parang Binigay, yes. binigay sa mga student visa. So, ibig ba sabihin nito, Kuya Jerry, with all these changes, financial evidence, naghigpit ang Australia sa mga student visa applicants, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa overall? Lahat halos, ang hindi lang lahat ay yung sa risk leveling. Okay, meron yung mga dating naka-level 3 na bansa, naging level 2 ngayon. Okay, mga naka-level 2 katulad natin, naging level 3. Ay pagka siyempre ikaw ay nasa level 3, mas dagdag na mga dokumento, mga supporting documents, gano'n. Medyo talagang pinahigpit siya. Pero siyempre, tayong mga Pilipino, pag may pangarap tayo, nagagawa natin ng paraan yan. At nagtutulong-tulong naman tayo talaga. Kaya tawag nito mga bizak, kung ako mga bizak, yung personal ko lang, opinion, halimbawa, nasa Pilipinas ako mag-apply, mas better I think humingi ng guidance sa mga license agency katulad ni Kuya Jerry kasi ang daming changes, at isang maling question, malaking epekto. Marami. So ano yung Kuya Jerry, tips mo sa mga nagbabalak na mag-apply dito ng student visa para siguradong mas sakto yung application nila para mapadali yung proseso? Okay, ganito, sa totoo lang, parehas pa rin na practice ang gagawin natin. Okay. I-provide natin lahat ng mga requirements na kailangan at hanggat maaari yung kinukuha nating kurso ay may background tayo. Although po pwede naman kahit walang background basta't maipaliwanag lang nating mabuti doon sa ating statement of purpose o yung GS nga na bago ngayon. Okay. Okay lang yon, pwedeng gawin. Ang talaga lang lagi nating paghandaan ngayon dahil sa pagbabago ng risk leveling natin is yung financial evidences or show money at saka po yung IELTS or PTE. Okay. Offshore man ito or onshore. Okay, kailangan ihanda natin yung sarili natin dyan. Alam kong dagdag gastos itong IELTS na to or PTE, pero yun ang batas, yun ang kailangan nating sundin. Financial evidences, dati na yan. Sa offshore, talagang nire-require namin sa mga aplikante namin yan. Kahit na ito ay wala pa kung kahit tayo ay wala sa level 3 noon, talagang nire-require namin sa offshore yan. Sa onshore application, nung hindi pa tayo nasa level 3, sinasabi pa rin namin sa mga aplikante na kung kayo ay merong pwedeng mag-provide ng inyong financial evidences or show money, i-provide na natin. Okay, wag na nating hintayin i-request. So, ibig sabihin, sa lahat po ng mga nakakausap namin, kahit hindi pa tayo level 3, talagang sinasabi na namin sa kanila na kung meron na mga supporting documents na ready sila, i-provide na natin. Okay. Yung sa English requirement ka, Jerry, meron bang PTE exam center sa Pilipinas? Marami. Okay. Yes. IELTS at PTE meron sa atin sa Pilipinas. Napakaswerteng mga bisdak sa time ngayon. Kasi sa time ko dati, nurse kasi ako mga bisdak sa Pilipinas. So hindi ako magaling sa English, nag-try ako mag-take ng IELTS, ang hirap. Pero nung nag-take out na nga ng PTE, one take lang, laki ng score. Okay. Parang mas madali ang PTE, gano'n ba? Based para sa akin, sa personal experience ko, yung PTE, 8 times ako na-take ng IELTS, hindi ko nakuha yung 7 lahat. Sa PTE, isang take lang. Tama. Ang requirements kasi sa nursing is yung all 7. All 7. Sa PTE na, lang mga zag, isang take lang. Hindi pa ako nag-review nun. So, how much more nag-review nun? Baka perfect. Joke lang. Pero yun nga, yung para sa akin, PTE yung mas madali. So, Ka Jerry, final questions kung saan nila pwedeng malaman more itong mga pagbabago changes? Website nyo? Yes. Online? Mag-subscribe lang po kayo or mag-follow kayo sa website po ng First One Education and Migration Philippines. May website kami, At from time to time, meron po kaming update doon. Basta mag-follow lang kayo, Or sa mga nasa Pilipinas, may mga branches po kami sa BGC, Quezon City, Angeles City, Baguio, Iloilo at Davao. Meron din po kami sa Papua New Guinea, mga kababayan natin nandiyan sa Papua New Guinea. May office din po kami diyan. Okay.
At ito nga pala, isama ko na rin ha, sige. kaya di mo tinatanong. Nasa Pilipinas po ako sa April 20, may seminar kami sa Angeles City ng April 20. Tapos April 27 po, meron po kami seminar sa BGC. Okay, magkita-kita po tayo ron. Makipag-communicate na lang po kayo sa aming mga branches na yun na pupuntahan namin at nang makapag-register kayo sa darating po namin seminar. Anong office? Sorry, Kuya Jerry. Ano uling office sa Pilipinas yung pupunta niyo? April 20 sa Angeles City, Okay. April 27 sa BGC. BGC. Alright. So, yun mga Zach, opportunity nyo na makapag-picture sa idol natin na Zach, si Kuya Jerry. Alright, so last question. Kilalanin natin si Kuya Jerry. Zach, hindi niya to in-expect. So, kilalanin natin more si Kuya Jerry kasi sikat na to eh. So, meron ng tatlong question short question sa iyo, Kuya Jerry. Sige. So, ano? Kung kaya ko lang sagutin, ha? Okay. Coffee or tea? Ano, coffee or tea? Tea. Tea. So, tea pala si Kuya Jerry. So, chocolate or pizza? Chocolate. Philippines or Australia? Saan ka magre-retire plano? Philippines. Okay. So next time tanungin pala natin more mga Zach about kay Jerry. So yun Jerry. Dugtungan ko lang para baka ma-misinterpret. Bakit Philippines yung kinuha ko? Nandito na ako sa Australia. Australian citizen na ako. Bakit Philippines pa rin? Uuwi tayo sa Pilipinas. Okay, iba pa rin na doon tayo. Ayusin nyo lang muna sarili nyo rito. Tapos Pwede na. Philippines pa rin. Kahit ako mga kabisdak, for now, yun yung parang preference ko ngayon. Siguro magbabago, pero for now, Philippines yung parang gusto kong mag-retire. Yes. Importante lang pera. May cash Ganun na nga, oo. Alam nyo, napakasarap naman talaga sa Pilipinas. Basta't may pera. may pera ka. Kahit saan naman. Okay. Masarap manirahan sa Australia pag may pera ka, siyempre. Alright, so yun lang Okay. mga kabisdak mo. Thank you so much Kuya Jerry sa opportunity. Maraming salamat. Sana gawin natin palagi ito at nang mabigyan natin ng mga bagong impormasyon itong mga kababayan natin. Hopefully next time yung live session mga kabisdak ba para yung mga question nyo live pwede nating itanong sa ating idol. Idol Kuya Jerry.